Hindi ibig sabihin yan napapayag lang tayo na tapak-tapakan tayo o i-railroad tayo o patawag lang tayo kung sino-sino na lang ipapatawag na wala naman issue. Sana isa pa, dapat pag pinapatawag, may specific na katanungan o issue o kontrobersiya o event na itatanong lamang. Hindi yung strike anywhere ang Kongreso. Na minsan pati personal na buhay ay kinakalkal as if naman may connection yan doon sa mga pangyayaring ito. Sabi ni Autumn, gusto lang ng Quadcom na patahimikin ang vloggers. Yun lang, gusto nila kasi nalalaman ng tao na walang kwenta HOR ngayon. So, this is an ill-disguised attempt to restrain us. This is an ill-disguised reason for them to start bullying other people. And yes, I will use the term bullying kasi nakita na natin yung mga resource persons sa iba't ibang mga inquiries in aid of legislation. Lalayo pa ba tayo? Yung ginawa nila sa SMNI, yung pagkulong nila kay dating Yusek Lorraine Badoy at kay Ka Eric ay maliwanag na panggigipit sa karapatan natin magsalita at magpahayag. Medyo interesting ang usapan today. So it's still the budget and it's still impeachment. Yan pa rin ang rumaragsang mga issue pagdating sa ating politika dito sa bansa, lalo-lalo na pag pinag-uusapan natin itong administrasyon na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Pag di tayo pa ulit-ulit. Okay. So, let's get right down to it. Of course, merong chismak si Madam Maharlika at ang sabi ay may eksena daw na tampalan sa dyan sa palasyo tabi ng Pasig River. And bunga ito ng hindi pagkakaintindihan o kanya-kanyang tawag nito, kagustuhan pagdating sa national budget. Ayon sa Chismax, na mayroon din pong pumapasok na iba't ibang mga balita at mayroon din po, nakita din naman po natin yung post ni Romy Neri tungkol dyan. At ang sinasabi ay yun na nga, ang isang panig ay gusto nila na hindi pipirmahan ng Pangulo yung existing na General Appropriations Bill. Nagpipilit naman yung isang taga-kongreso na pirmahan na daw yan. Hindi iniisip or mayroong diskusyon involving yung kapatid, mayroong diskusyon kapatid, asawa at pinsan dyan sa palasyo and of course ang Pangulo. Of course, hindi vetted ang impormasyon na ito. Gayunpaman, believable, at least kung hindi man yung tampalan, yung diskusyon at yung hindi pagkakaintindihan. Ilang araw na rin po na rumaragsa yung issue na yan. Dahil doon pa lang sa sa pagpapatawag na sa kunwari pre-arranged, pre-scheduled na pagtipon-tipon sa Malacanang kasama ang mga kongresista, ay mayroon ng usapan at hindi nag-umpisa na po ang hindi pagkakasundo pagdating dito sa impeachment at saka dun sa budget. So yung dalawang issues na yon magkahiwalay, tila naghihiwalay ng landas ang tropang Malacanang. Si Pinsan nagpipilit doon sa kanyang kagustuhan na ituloy yung budget. Bakit gusto daw na ituloy itong budget na to? Itong heavily padded daw na budget. Bakit gustong ituloy? At bakit ipinagpipilit kahit na alam na galit ang taong bayan at maliwanag kahit yung sa sarili nilang mga pagtatanong, masyadong skandaloso na itong budget na ito. Masyadong nakakahiya na ang gobyerno kung pagpipilitan nila ito. Gawa na nga ng matinding kulang talaga sila, hindi lang sa explanation, pero talagang kulang ang parang nagmumukhang kulang ang pera sa kanila at hindi naman ito napupunta para sa taong bayan. Yung mga issue tungkol sa PhilHealth, sa PDIC, nandiyan na rin ang Land Bank, DBP, GSIS, ang mga GOCCs na pinagkukuhaan ng pondo kapag sila ay kumikita. Ang mga GOCC kasi ay tila government-owned na mga korporasyon, pero pwede silang magkaroon ng profit. Pero yung profit po na ito ay kinihingi ng gobyerno, pinapatransfer to the general fund. Bukod pa dyan, maraming, ang budget na ito ay maraming projected na mga proyekto na hindi naman po na-i-explain o wala namang mga detalye. Kumbaga, sinasabi lang nila, halimbawa, may mga mag-i-invest ng Maharlika Investment Corporation sa power sector. So ano daw mga projects? Renewables. O sige, nasan yung mga project proposals? Nasan yung mga studies? Wala pa po. Parang although, in fairness sa DOE, doon sa Energy Regulatory Board, sinasabi nila na may ina-approve naman kami na at
kaakibat daw sila, o kasama daw sila, pareho sila ng vision na magkaroon na umuusad na tayo sa ating mga renewables. Kapag may nakita tayong isang patpat na renewable dyan, o di sige, pwede. Pero dahil nga, umaabot dun sa level ng iskandalo na siya talaga. Halimbawa, yung PhilHealth subsidy. Ngayon, ang kapansin-pansin, kaakibat nito, ay ang mga reaksyon ng mga kongresista. Halimbawa, nung mainit pa rin naman ngayon, nung nagtutuloy-tuloy ang pag-conduct ng mga inquiries o hearings tungo sa inquiry in aid of legislation, yung pamamaraan ng mga kongresista na kumuha ng mga saksi o testimonya ay, kumbaga, questionable. Ang bait pa natin, di ba? Questionable. Pero ang worth watching ngayon ay yung mga reaction nila sa reklamo ng mga ordinaryong mamamayan na nagre-react lang sa mga gawain ng administrasyon. Halimbawa, dito sa issue ng PhilHealth, nag-privilege speech si Congresswoman Janet Garin at dinidenounce niya yung tao daw na puro fake news o nag-post ng fake news tungkol sa defunding daw ng PhilHealth at gustong gumawa ng paraan ang Kongreso nang sa ganon ay mapipigilan ang mga tao na magpakalat daw ng maling impormasyon. Hindi yan issue para sa atin. Kapag ang impormasyon ayon sa batas natin ay nakakalagay sa atin sa peligro, andyan na po yung ating batas. Halimbawa, fighting words. Pagka may imminent danger, ito po ay napaparusahan. Pero, in this case, impormasyon that may or may not be true yet, kumbaga, ang gustong parusahan ng Kongreso. Halimbawa, ang issue ng PhilHealth. Dahil hindi nung nilabas yung balita, hindi pa po final ang budget. Ngunit, nakabanggit doon na mababawasan ang subsidy at mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth sa mga nagbabayad ng mga premiums nito. Sabi ng kongresista, hindi naman tama na sabihin na ibalik sa PhilHealth at ilagay sa general fund ng PhilHealth yung mga pinatatransfer sa GAA. Parang, bakit daw gano'n? Bakit dapat daw sa serbisyo pupunta, pero kung hindi ginagawa para sa serbisyo, then dapat nga bumalik yan sa treasury. Tila hindi naiintindihan ng kongresista ang nature ng insurance. Dahil insurance company ang PhilHealth, magbabayad ka ng premiums, yung premiums na yon will form a fund at yung fund na yon ay i-invest. Okay. Para kay Congressman Garin, yung binabayad na premiums ay panbayad sa mga serbisyo. Tila mali. Parang at some point, parang na-confuse siya doon sa kanyang privilege speech. Pero right after that, ito lumabas. House Resolution 2147. Ang resolution ito, kinikilala ng Kongreso daw, ino-authorize nito ang Committees on Public Order, Safety, Information and Communications Technology and Public Information to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding the freedom of speech and ensuring digital safety. So ito, resolution na naman upang mag-conduct ng inquiry in aid of legislation. Nakita natin kung paano hinandle ng Quadcom at hinahandle ng Quintcom ang issues na kanilang iniimbestigahan. Hindi nga maliwanag kung anong mga probisyon sa kanilang mga panukalang batas ang nagiging issue para mag-conduct ng investigasyon na yon, o kung ang mga tinatanong ay naaayon doon sa kanilang investigasyon. Dito, sinasabi nila na ang public interest na pinupuntirya ng komite na ginagawa nilang ito ay yung pagragsa o pagkakalat ng false and malicious content in social media platforms. Next. Di ba? Pero ang false and malicious content kaya sa media, meron ba? Bakit ito reason para tayo ay mabagabag? Hindi dahil may ginagawa tayo, ngunit napakalawak ng kanilang powers at napakalawak nitong issue na nilalagay nila na in aid of legislation. Tingnan niyo yung nakasulat. Rapid growth, etc. Teka, wala ako yung second page. Ang punto nila dito is mayroon na naman silang pagkakataon na itawag yung mga tao na ayaw nila and in fact, ang gagawin nila ay papatawag sila, let's say, ng mga vloggers
pwedeng papuntahin sila sa Kongreso at questionin ng questionin. This will cause a chilling effect. Ito po ay hakbang para magkaroon ng takot o mag-double dalawang isip tayo sa mga pinopost natin. That is the very essence of what we call prior restraint doon sa batas. Sabi ng Korte Suprema, pag ikaw ay gumagawa ng hakbang, paraan o rule o batas na napapadalawang isip yung tao, mas nanaisin pa ng tao na hindi na mag-post kaysa malagay sila sa peligro, ito po ang definition ng prior restraint. At matinding pinagbabawal ng Korte Suprema. Bahagi ito ng ating mga batas. Sabi ni Edu, dapat yan kasuhan na yung mga nasa Quadcom na yan, ng mga congressman. Malinaw yung ginagawa nilang kasalanan. Is it clear? Kasi kung maliwanag, oo, walang problema na mag-file ng kaso. Pero anong ikakaso ninyo? I think it is also time na intindihan natin ang mga proseso nang sa gayon hindi tayo nag-iingay about an action that we probably will not be able to do. Halimbawa, kasuhan ang Quadcom na yan. For what? Kasi ang conduct ng inquiries in aid of legislation ay mandato at power nila under the Constitution. Kung sakasakali may nakikita nga tayo, halimbawa itong action nila ay prior restraint, kailangan maipatawag muna at tignan natin yung conduct nila ng proceedings na ito. Hindi ibig sabihin yan, napapayag lang tayo na tapakan tayo o i-railroad tayo o patawag lang tayo kung sino-sino na lang ipapatawag na wala naman issue. Sana, isa pa, dapat pag pinapatawag, may specific na katanungan o issue o kontrobersiya o event na itatanong lamang. Hindi yung strike anywhere ang Kongreso. Na minsan pati personal na buhay ay kinakalkal as if naman may connection yan doon sa mga pangyayaring ito. Sabi ni Otong, gusto lang ng Quadcom na patahimikin ang vloggers. Yun lang, gusto nila kasi nalalaman ng tao na walang kwenta HOR ngayon. So, this is an ill-disguised attempt to restrain us. This is an ill-disguised reason for them to start bullying other people. And yes, I will use the term bullying kasi nakita na natin yung mga resource persons sa iba't ibang mga inquiries in aid of legislation. Lalayo pa ba tayo? Yung ginawa nila sa SMNI, yung pagkulong nila kay dating Yusek Lorraine Badoy at kay Ka Eric ay maliwanag na panggigipit sa karapatan natin magsalita at magpahayag. Sabi ni Myrene, kahit election po may in aid of legislation, abuse of power. Ma'am, ano yung definition ninyo ng election? Kasi ang Kongreso matatapos by April. So the 19th Congress ends in April. So sa ngayon, kahit sabihin ninyo mag-start ang campaign period ng February or March, as long as sila po ay nakaupo at tinaguri ang mga miyembro ng legislatura, they can conduct inquiries in aid of legislation. Yun nga lang, parang hindi naman sila masyadong halata, di ba? Hindi. Sabi ni Alex, kasuhan ng Quadcom na yan. Ano yung kasalanan nila? Violation ng human rights ng mga resource persons. Di ba to pwede? Anong human right po? Ang human rights po ay ang mga karapatan mo that you have, even if there is no law, by the mere fact na buhay ka. So, ano yun? Normally, yan yung right to life. Ngayon, hindi pa naman natin nakikita na ini-endanger ng Kongreso ang buhay ng mga resource persons, maliban lang pag sila ay nililipat doon sa mga violent at na lugar o nilalagay ang resource person kung saan maaaring mamiligro ang buhay nila, gawa ng nila, sinasama sila sa general prison population. Sabi ni Edu, di ba ma'am inabandon na nila posisyon nila sa kami angkop na ahensya na gagawa sa mga ginagawa nilang trabaho, tapos ang ginawa nila may intensyon lang silang siraan ng tao. Pag hindi pa po nila ginagawa, kailangan intayin mong gawin nila. Anong ibig sabihin ng inabandon na nila yung posisyon nila? Kung hindi na po sila pumapasok, pero kongresista pa rin at may ginagawang trabaho, hindi po considered abandonment yan. May angkop na ahensya na ginagawa. Ang sinasabi nga nila ay ito ay in aid of legislation. Pag sinasabi namin dito na nagmimistulang huwes o mahistrado ang mga ito, ibig sabihin nga is nagpapanggap-panggap lang sila. Parang, kumbaga, akala nila yung kanilang pagki-question ay dapat kahalintulad dun sa pagki-question sa isang hearing o trial. Ito po ay inquiry in aid of legislation. Kaya nga po mali. Pero ang mali lang yung kanilang pamamaraan. So, of course, pwedeng kasuhan. Hindi ko sinasabing hindi. Pero, ang kaso dito will probably be for things like grave abuse of discretion. Hindi yan yung may
parusa, gano'n. Ang ifa-file nyo na kaso ay para sumunod sila sa batas o sumunod sila sa rules. Batas na kahit hindi ito criminal in nature ay papasunurin natin sila. Excuse me. So, iba po kasi ang sinasabi natin pag retorika. Iba yon kesa dun sa actual na kaso. Kasi pagdating sa kaso, may burden ka na, evidentiary requirement ka, mayroon kang kailangan maisusumiti mo, may mga saksi ka, and so on. At may maliwanag na batas, may maliwanag na paglalabag sa batas na ito, at may nararapat na parusa. That is why, kadalasan, ang sinasabi natin, hindi po lahat nasasagot ng kaso. Hindi po lahat ay dinudulog sa hukuman. Ang ibang solusyon sa mga ganito ay political solution, which means elections or impeachment. Hindi angkop ang impeachment sa mga kongresista. So, election. O kaya, you take to the streets and you rally against them. These are more viable than filing a suit na dahil gusto ninyo silang parusahan, ano yung criminal case nila dyan para makulong sila? Diba? Most likely, this will be either an administrative or a civil case. Diba? Yung mga yung mga dahan-dahan tayo, kasi yung madalas magsabing kasuhan na yan means na hindi nyo pa inaaral kung ano ito at hindi pa naidudulog ito sa abogado. Now, katulad din ng sinasabi ni VP Inday, may basis siya na mag-file ng kaso sa mga kongresista. But her stand is simple. I do not expect fairness from this administration. Sabi ni Jay, wag matakot hanggang contempt ang mga crocs laban lang. Bakit? Sinong takot? Meron ba dito na nag-express ng takot? Sinasabi natin na ito'y naglalabag sa ating karapatan magsalita at magpahayag. Maaari nating idulog ito sa hukuman to stop them from doing this, but it must be clear yung violation ng free speech. Tayo, nakikita na natin mangyayari ito, pero iintayin natin para pag ginawa nila, yun po yung ating ebidensya. Pero bakit mo naman sasabihin wag matakot? Meron ba ditong natatakot? Kasi ako, simple lang, kung ipapatawag, pupunta ako. Pero they might not like what I'm going to answer. Pero pupunta ako. O edi sabihin na natin i-contempt nila ako. Sige. Pero I'd rather na na gawin nila yan at lumalaban ako kesa yung wala kang kalaban-laban, gigising ka na lang isang araw, may bagong batas na there's certain things you can no longer say in social media. Hindi na po. Laban natin ito. And sabi niya, I think what you suggest po, ipapayag na lang tayo i-contempt at malagay sa stressful situation. Why would you misinterpret me that way? So ano ba talaga ang pakay mo dito, Agustin, ha? Ang sinasabi ko, fight! Ako to. Ewan ko sa inyo. Pero ako, they want to do this, sige, harap ako. Kung ako ang ipapatawag. Bakit? Pinatawag ako sa NBI, pumunta naman ako. I cannot speak for the others. Maiintindihan ko na iisipin nila na nakakatakot and all that. Pero para sa akin, in order to establish the cause of action, kailangan humarap. Alam nga naman magkakaso ka, hindi ka pa napapatawag. Diba? Anong cause of action mo? Nasaan yung paglalapas tangan sa karapatan mo kung hindi pa nangyayari? So, wag po ninyo akong gaganyanin, ha, Mr. Bordallo. Do not ever try to put words in my mouth. It's so unsanitary. Sabi ni Edu, siguro naman kahit di kami nakapag-aral ay naiintindihan naman namin ang dapat na ahensya na kung ano-anong trabaho nito. They're not conducting at trial. Kaya nga po sinasabi nating mali kasi yung pamamaraan nila ng conduct ng inquiry in aid of legislation ay mali. Hindi yung mali yung trabaho nila. Hindi naman sila nagmimistulang judge kasi wala naman silang mai-impose na penalty maliban dun sa contempt. Ngayon, ayon sa Korte Suprema, valid ang use ng contempt kung ito ay to impose discipline. Pag hindi siya to impose discipline at wala siyang due process, pwede silang kasuhan at i-reverse yung kanilang desisyon katulad ng ginawa noon kay Lincoln Ong. Ito, sabi niya, ang dapat nilang gawin, di ba ma'am, ito tama to, kung may gusto silang akusahan, magpresenta sila ng reklamo sa hukuman. Dito I agree. Kasi ang nangyayari is, libelous na. Inaakusahan ka ng krimen, tinatawag kang sinungaling, pero hindi mo sila makasuhan ng libel dahil mayroon silang parliamentary immunity. Ito ang dapat asikasuhin natin at gawan ng batas. Hindi komot may parliamentary immunity, gagawin nila sa atin yan.
Sa katulad kong ordinaryong mamamayan, ang kaya ko lang unawain ay tanggalan ng kapangyarihan ng mga taga-HOR. Actually, mas tama ito. Lalong-lalo na ang Quadcom sa pamamagitan ng pagbawi ng kapangyarihan na ipinagkaloob natin sa kanila ngayong eleksyon. Actually, tama naman po ito. Pero mayroon ngang mga nagsasabi din na bawiin ang kanilang ano. Ito po kung papansinin ninyo, sa batas natin may recall elections. Pero ang recall elections ay ginawa lang ng mga legislators natin na naaangkop lang doon sa mga executive positions tulad ng mayors, mga konsehal, governors, and so on. Bakit kaya ang ating mga kongresista at senador ay walang recall elections? Sabi ni June Lady, naku, pag magpatawag ang Quadcom ng mga vloggers, number 1 nila ipapatawag si Miss KLC niyan. Pero malaking tiwala ko kay Miss KLC na kayanin niya ang Quadcom, love you Miss KLC, pero wag naman sana mangyari mapatawag silang vloggers. Kawawa naman ang mapatawag, i-contempt agad ng Quadcom. Sabi ni Evangeline, yung nangyari kay Attorney Sulaika Lopez, wala po bang pananagutan ng HOC sa batas? Yun, medyo maliwanag yung paglapastangan ng karapatan kay Attorney Lopez. Kasi hindi nga siya hindi nararapat na may lugar naman doon sa loob ng Kongreso para i-detain siya, pero ililipat siya sa Women's Correctional kung saan ma-expose siya to dangerous elements. Okay? So, meron, pero hindi nila fina-file yung kaso. Tama, sabi ni Edu, pinabayaan nila yung mga dapat nilang trabaho. Correct. Tapos nang himasok sila sa trabaho na may trabaho. Hindi naman, gumagaya lang sila. Pero I understand why you will say that. Hindi tama yung lalo't may intention yung ginagawa nila, pati yung ahensya. Ganito yon. Yung ginagawa nila na nagmimistulang huwes o kaya prosecutor ay mali. Not because hindi sila prosecutors or anything like that, pero dahil nakakakos sila ng damage. Okay, yun ang tignan ninyo, yung epekto nun. Tingnan ninyo, pag dumaan sa in aid of legislation, kachuchuhan nila, kung makaakusa, sasabihin ba naman, sinungaling ka. Hindi lang nasabi yung gusto nilang sabihin, contempt, at may mga, sinungaling. May mga, yung mga boss mo, hindi nyo kaya nyo inabsuelto, yung mga boss nyo, magkakasabot kayo. Yung mga ganyang salita ay nakakakos ng damage. And it is hugely political on their part. Kailangan magawa natin ng paraan para hindi naman ito abusuhin. No, para sa akin, yung mga direct penalties, mahihirapan tayo given the separation of powers at yung speech and debate laws. Pero para sa akin, dapat pwede mag-recall elections. O kaya, kung lalo na itong mga congressman, dapat pwede ang recall elections kahit saan Kahit magreklamo ang ordinaryong mamamayan. Dapat pwede rin silang ilitis in an administrative proceeding na hindi sila yung nagko-control. Kasi tingnan niyo yung Committee on Ethics. Sila yun Diba? In theory, pwede natin silang kasuhan sa Office of the Ombudsman. Pero kung administrative case yan, hindi. Tignan niyo yung nangyari, di ba, sa isang senador, mayroon siyang administrative case at dun sa administrative case, pinatawan siya na disqualification. Hindi siya natanggal. I think later on, napa-reverse niya. Hindi nag-decide ang Senate Committee on Ethics sa kanya. So, tuloy-tuloy lang, kampante-kampante. Yun ang dapat tinitignan natin. So, yung ibang solusyon ay wag na nating paupuin itong mga to at magpaupo tayo ng mga tao na willing gumawa ng mga batas na malilimita yung kanilang powers. Abusado Kailangan may paraan tayo na i-address yung abuso na yan. Sabi ni Edu, mas maganda nga ma'am, harapin talaga sila. Pwede silang magtanong at pwede din tayo magtanong po dapat, di ba ma'am? Mako-contempt ka na ganyan yan. Nakikita ko na mako-contempt. Pero pwede, kumbaga, ganito yan nasa sayo yan, paano mo i-assert. Basta alam mo yung consequences. Sabi ni Matty Boy, attorney, lumaban ka na, sa likod mo kami, we support you all the way. Huwag niyo po hayaang yurakan nila yung freedoms natin. Salamat po for representing us. Sabi ni Jonathan Magbanwa, ako ang ipatawag nila, tingnan natin kung kaya nila akong pag sumagot, lalo na si Paduan. So, pag sinasabi kong hindi necessarily kaso yung sagot dito, it's because there are many other remedies, hindi lang po kaso. Isa yan, eleksyon. Diba? Isa yan yung pagbawi natin ng binigay natin na kapangyarihan sa kanila, the political solutions. And of course, kasama na rin dun sa political solutions, yung pagrarally at saka yung pag-express natin na kadiri na yung ginagawa ninyo. Huwag na tayong magkunwalian. Pwede. Para sa akin, at this time, tignan niyo si VP Inday, hindi siya nagpa-file ng kaso. Malakas yung kanilang kaso. Sila ni Attorney Laika, malakas
ang pwedeng ipa-reverse or sabihan sila ng Korte Suprema na may limitasyon ang mga powers nila. Bakit hindi nila fina-file? So, nakatingin din dapat tayo dun sa mga taong nakikiramdam. Tama ba yung ganitong paraan? I am looking forward to the day na pag sinabi natin, sige, kasuhan natin, it's going to be a fair thing. Di ba? Ito nga, like I said, gahaman sa power itong mga to, sa kapangyarihan. Sabi ni Felix, parang gusto ko nang withdrawin ang lahat ng pera ko sa Philippine Savings Bank dahil baka kukunin na naman ang pera sa bangkong yan tapos ililipat kung saan. Pag private po yung pera ninyo, hindi nila, well, okay, sige, ganito. Naintindihan ko yung fear nyo. In theory, okay, ayon sa batas, hindi pwede. Di ba sabi natin, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, hindi nila pwede basta kunin yung pera ninyo sa inyong bangko. Unless, halimbawa, yung mga dormant accounts na lampas 10 years na, yan ay mapupunta na, aakuin na yan, kukunin na yan. I think yung fear ninyo ay yung sa PDIC. Actually, hindi, like I said, hindi nila pwede basta kunin yan. Pero, yung kasiguruhan nila na tayo po ay makakakolekta kahit paano dun sa sa pera natin sa bangko up to 500,000 pesos ay namimiligro. Sabi ni Zachary Andre, sa ngayon ay wala pa tayong magagawa kundi wag silang iboto dahil may parliamentary immunity ang lawmakers natin. Pero not for grave abuse of discretion ha. Pwedeng kasuhan sila for that. Pwede tayong magpa-reverse. O halimbawa, may finding na contempt. O sige, habang nakadetain ka, file ka sa Supreme Court at questionin mo, tama ba yung finding of contempt dito? O halimbawa, ang sagot ko ay, Your Honor, I don't know. Tapos sasabihin nila, hindi, ano mo yan sumagot ka. Ayaw mo sumagot, contempt ka. One, may violation of due process. Two, paano mo pwedeng, di ba, pwede mo ba naman parang minamartilyo ninyo ako na sumagot in a certain way or give you a particular answer? Hindi. Hindi sige. Sabi ni Blunt and Tactless, in case the death penalty for corruption is passed and the guilty have been executed, can the ill-gotten wealth be retrieved? Actually, kahit hindi death penalty, pwede po. Ang tanong is kung nagagawa or ginagawa ng mga Kasi normally, may hatol yung hukuman. Doon sa hatol ng hukuman, may order usually yan na isoli ang pera. So, di ba merong isang senador na hindi nagsusoli? So, dapat tinatbabaho yan ng prosecutors. Para dun sa mga nakikinig sa Facebook at saka sa YouTube, may audio ba? Okay, may audio. Sabi ni Boyet, good evening DDS, mag-ingay tayo. Tama, garapalan ng korupsyon ng bangag na admin lalo na itong 2025 budget lantaran. I agree. Now, kung mapapansin niyo yung umaapaw na galit tungkol dito sa budget, and of course, yung umaapaw din na galit dun sa ginagawa ng Quadcom, at ngayon, pag-i-extend ng Quadcom to vloggers, to people commenting online, ay magkukos na naman ito ng kumbaga, nayayanig na ang Malacanang ngayon. Kaya di ba pinag-usapan natin na mayroong hindi na pagkakasundo o hindi pagkakaintindihan yung mga major power players dito. Ang presidente, ang kanyang may bahay, ang pinsan, ang kapatid. So, ayon dun nga sa Chismax, nagpulong-pulong sila sa Malacanang at medyo ang sabi ng iba may sampalan. Hindi ako sure dito. Ang sure ako is sinasabi ni pinsan na ituloy lang yung budget. At ito nga, mayroon imposibleng ma-file yung resolution na yan na walang kinalaman ang Speaker of the House. Kahit wala yung pangalan niya dyan dun sa resolution, sigurado tayo na involved siya kasi walang mapapasang ganyan nang hindi nalalaman ng speaker. So, paano yun? Ibig sabihin, they don't care. Okay? Mayroon silang hinahabol na goal at yung goal na yon includes things like impeachment, pagtakbo sa 2028, pag-drain ng pera ng bayan para ngayon pa lang, baka makumbinsi yung mga tao pag namigay sila ng namigay. Wilson says, can you charge a sitting congressman who is saying defamatory words against an invited resource person during a hearing in aid of legislation? Parliamentary immunity says that for what they say during the speech and debate, so privileged speech, debates on the floor, inquiries in aid of legislation, they are immune from suit for that.
Ulitin ko. So, pagka immune from suit, kahit i-charge mo, hindi mag-prosper yung kaso. Kahit defamatory yung words. Oo. So, however, it would also be good to file the case anyway and see if the Supreme Court will set standards to the limitations of what Congress can do. Halimbawa, ito yung pagtawag nila sa atin, let's say, sabihin na, sinungaling ka, hindi ba nakakaapekto yan sa ating reputasyon? So, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kung i-consider natin na kahalintulad ng property ang ating reputasyon, then yes, pwede natin silang kasuhan, but it won't be a criminal case. We can ask them to, to temper their language in accordance so that they don't cause damage. Kasi ang pwede natin pagtuunan ng pansin is that in the exercise of their mandate, they should not be causing damage. Strawberry says, ang mga issues na ginagawa ng in aid of legislation ay napaghahalataan na bagay o taong kinatatakutan nila. Takot ang mga rep na yan na mawala ng power. Gagawin nila ang lahat for the next 4 months. Maybe. Sabi ni supporter ako ni Duterte, garapal na yung pag-appoint ng Malacanang ng mga tao nila sa mga national agencies. Do congressmen have any power over me in public? No. Or are their powers confined to their building premises? To the exercise of their functions. Kasi sometimes pwede silang mag-conduct ng investigation, inquiries in aid of legislation outside of the legislature. So, it must be in the course of doing their job. Sabi ni Evangeline, yun po bang ginawa ni Attorney Google sa Laguna? Di po ba yung harap-harapang vote buying? Pwede ba mag-react ang COMELEC? Actually, yes, pwede. Pero ang magiging defense ni Attorney Google ay sabihin niya, hindi pa naman campaign season. Sa TikTok, meron bang audio? Sa TikTok po, meron bang audio? Tama, sabi ni Oding Sags. Napaka-unfair naman po pala kung ganun. Kung ang resource person gumamit ng defamatory words, totoo yan, contempt ka. Pero pag sila ang gumagamit, may parliamentary immunity. Matagal ko nang sinasabi to sa inyo, ngayon nyo lang ako inaaway tungkol dito. Huwag niyo akong awayin, hindi ko ginawa yung batas, ha? Pag nagagalit kayo, ako yung inaaway ninyo eh. Sabi ni Thanos, bakit sa tao kukunin ng pagtaas ng SSS? Kawawa naman ang maliliit ang saod. 15% itataas, grabe. Totoo yan. Sabi ni Mike, at ethics lab ka namin, hindi ka namin inaaway. Tingnan mo nga eh. Are you saying ganito? Siguro naman inaral ko to, di ba? Pwede niyo naman i-clarify, pero huwag niyo akong awayin. Di ba? Kung hindi naman kayo nag-agree, ang dali lang namang umalis, di ba? Ito, sabi ni Autumn 24, public servant sila tapos ayaw nila mag-criticize. Yun nga ang role namin mga botante, correct? Ang punain ng mga mali nila, correct? Kaya bumoto tayo ng tama sa 2025, tandaan mga mukha ng Quadcom na yan. Lovejoy says, nakakatakot kasi ang ginagawa nila ngayon sa PDIC. Makasimula pa lang ito at baka mag-return of the comeback ang nangyari sa panahon ni Senior na maraming nagbankra na bangko, lalo ng mga bank sa province. Agree. Oo naman po. No. Sabi ni Emil, can't the Supreme Court issue warning statements? No, sir. To a co-equal branch of government, especially not like the HOR. Or there's a need to file a case? Yes po. Before they'll comment. Yes. They can only speak through the resolutions of the Supreme Court. Ang laki ng kaltas ng SSS. Grabe nga eh. Ay, nararamdaman na nga natin yung taas ng bilihin tapos sumasabay pa itong mga government agencies. Kaya nga, ang timing nila super, hindi ko alam kung it's, I don't like to use hindi ko alam kung ito ay katangahan o kakapalan ng mukha. Kasi ayan na, may mga issues na ito, ayuda, galit na galit ang mga tao tungkol dito sa budget, galit dun sa mga asta ng mga kongresista, napakayabang, lalong-lalo na sa mga tao who don't have any power during their inquiries. Tapos ta-timingan nila at this time magtataas ng premiums ng contributions at this time. Sorry kung galit din ako. Salamat. Nag-sound check lang po kasi may nagsasabing nakamute daw ako.
Sabi ni Busog Kid, ang inquiry na ito ay isa na namang pagsasayang ng pera at oras. Imbis na mag-hearing sila sa mga makabuluhang batas, I don't think they know the term eh. Parang hindi yata nila naiintindihan yung term na makabuluhan. Relevant. Para sa kanila, ang relevant lang yung para sa sarili nilang kapakanan. Ginagamit nila ito para sa kanilang personal na interes dahil takot sila sa mga bosses natin.